Kapag day off ni hapon, hindi talaga nawawala ang family time. Nagkaraoke kami tapos mga bandang hapon naman po ay ginupitan ko si Kenshin at yung binan kong lalaki. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Bago ko makalimutan, ito nga po palang mini vlog natin ay noong May 14. Last 10 ng umaga ay nag-unbox po si hapon ng in-order niya galing Amazon. Ito nga po yung in-order niya, the Bluetooth ata na speaker. Ito nga po niya patugtugan yung bagong favorite niyang kanta ngayon mga auntie. At habang nagpapatugtog po tong si hapon, ako naman ay magpapalit po ng kortina. Naikabit ko na nga po tong kortina, tinanong ko po si hapon kung maganda ba o hindi. Sagot nga po niya ay okay lang. Sa mga kortina na to ay nakita ko po nung naglilinis ako dun sa attic. Siguro ay ito pa po yung mga dating gamit nila hapon na hindi na nila nagagamit. Dahil maganda pa naman at pwede pa, kaya kumuha po ako ng ilang peraso tapos nilabhan ko. Mga bandang alas 12 naman po ay nagyapo to si hapon na pumunta ng karaoke. Siyempre kasama din namin si Okasan at saka si Otosan. Unang kumanta nga po ay si Otosan, tapos sunod naman po si Okasan. Ako naman ay nahihiyang kumanta dahil kasama namin yung mga binan kong hapon. Ko po mailalabas yung maganda nating boses. Charot lang. Siyempre, hindi kompleto yung karaoke namin kapag walang pagkain. Order po si hapon ng takoyaki, fries at saka ng karage. Dito sa Japan, kapag gusto mong magwala o maglabas ng boses, pwede kang pumunta sa mga karaoke bar. Pwede din naman sa bahay, basta wag lang po masyadong maingay para hindi magalit yung kapitbahay. Siyempre, kapag merong singer, meron ding dancer. O, diba naglainan ni Kenshin ni Alam niyo po yung ganitong bagay ay maganda rin po para kahit minsan ay makalimutan natin yung problema. Para ma-relax minsan yung isip natin at mawala yung stress. Diba tama ako mga auntie? Pagkatapos po ng 2 oras namin doon sa karaoke ay umalis na po kami. Bago po kami umuwi ay dumaan nga po pala kami dito saglit sa Koen dahil gusto po maglaro ni Kenshin. Enjoy na enjoy tong anak ko, ang daming energy. Fast forward na nga po tayo mga auntie, pag uwi naman po namin ng bahay. Gupitan ko nga po ng konti itong buhok ni Kenshin dahil humahaba na. Sobrang bilis nga pong humaba ng buhok niya, parang kailan lang nung kinalbo ko siya. Habang ginugupitan ko nga po itong anak ko ay ingat na ingat ako. Baka magkamali na naman po kasi ako mga auntie. Simula po nung nag-1 taon si Kenshin hanggang ngayon ay ako na po yung nagugupit sa buhok niya. Buti na lang habang ginugupitan ko siya ay hindi po siya malikot. Pagkatapos kong gupitan si Kenshin, ang sunod ko namang gugupitan ay si father-in-law. Diba mga auntie, all around tong auntie nyo? Kulang na lang ay magtayo po ako ng sarili kong barbershop. Dahil konti lang po tong buhok ni Otosan, kaya trim-trim lang po yung ginagawa ko. Kesa pumunta po siya ng salon at magbayad ng mahal, kaya sa akin na lang po siya nagpagupit. O diba nakalibre pa si Otosan? Pagkatapos ko pong gupitan si Otosan at saka si Kenshin ay kakain na po kami. Ito nga po yung dinner namin na niluto po ni Okasan. Kampai! Kinabukasan, pagkatapos ko pong ihatid si Kenshin sa school, ay dumiretso nga po pala ako dito sa Watahan. Bumili po ako ng itatanim kong bulaklak at saka ng pipino. Mari po pala ngayon si hapon dahil pumasok po sa trabaho. Ako naman maya lang mga 10:30 AM, meron din po akong pasok sa trabaho. Dahil meron pa namang oras, kaya itatanim ko muna itong mga pinamili ko. So eto na nga po, pasado alas 10 ng umaga ay naglakad na ako papasok sa trabaho. Sobrang lapit lang po ng pinagtatrabahuan ko, nilalakad ko lang po ito ng nasa 3 minutes. Sa isang linggo, yung pasok ko po sa trabaho minsan ay 2 beses lang. Pero kapag holiday po ay araw-araw. Yung oras ng trabaho ko sa isang araw po minsan 3 oras mahigit lang. Para sa katulad ko pong housewife, para sa akin ay okay na okay po yung ganitong trabaho. Pagka-out ko po dun sa part-time job ko ay dumiretso ako dito sa school nila Kenshin para sunduin siya. Sport na po ulit tayo mga auntie pag uwi namin ng bahay. Merienda po kaagad si Kenshin. Ito yung merienda niya. Merong pakwan, ubas at saka strawberries. Syempre binigyan din niya yung lolo't lola niya. Tapos ako naman po mga bandang alas 5 ay magluluto na ako ng hapunan namin. Hindi ko po alam kung anong tawag dito sa lulutuin ko, pero nakita ko lang po ito dati dun sa biyanan kong babae. Sa pampalasa ay naglagay lang po ako dito ng toyo, mirin at saka ng asukal. Tapos sabay-sabay ko na pong nilagay yung mga ingredients gaya ng patatas, kunyako at saka ng satsumaage. Habang hinahayaan ko yung maluto ay gumawa naman ako dito ng salad. Tapos dito naman ay nag-ihaw ako ng 4 na isda. Habang busy-busy po ako dito magluto, si Kenshin naman po ay nakikipaglaro dun sa lolo at lola niya. Pagkatapos ko po mag-ihaw ng isda ay magpuprito naman ako. Gusto ko po kasi ng prito mga auntie, kaya heto nagprito ako ng sarili ko. Mabinan ko pong hapon at saka yung asawa ko ay hindi po sila mahilig sa mga prito. Malapit na nga po ako matapos magluto, saktong-sakto naman ay dumating na po si uncle yung hapon. Samantalang ito naman po si Kenshin mga auntie ay napanood po namin sa TV. Dahil dito sa news ay tinuturuan nga po sila magtanim ng palay. Nakakabilib dahil 5 to 6 years old pa lang yung mga bata na yan ay tinuturuan na. Tuwang-tuwa nga po tong anak ko nung nakita po niya yung sarili niya sa TV mga auntie.
So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye-bye! I love you!